Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now Radio. Ang susunod na programa ay maaaring maglaman ng mga pananaw at opinyon na hindi kinakailangang sumasalamin ng mga pananaw ng CBS. Up next on DWAD, The Truth Doctors on Air. Yo, sa panahon ng ingay at chismisere, isang boses lang ang malinaw. The Truth Doctors on Air. Balita'y sinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami maingad. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. The Truth Air, balitang totoo, malinaw at fair. We uncover the truth behind the news. Walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan. Sa isyu mainit, sa balitang bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hold the Truth Air, balitang totoo, malinaw at fair. We uncover the truth behind the news. Walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Gusto na balita, may paninindigan. Makinig, makaalam, maging mulat at truth on air. We uncover the truth behind the news. Magandang hapon mga kababayan. At nakikinig kayo sa programang The Truth Doctors on Air. Dito lang po sa CBS DWAD. 1098 kHz sa inyong mga talapitan. At wala tayong kasama ngayon dahil holiday. Nasa holiday ang ating kasamang si Dr. R. So alam nyo, pagka ikaw ay ulirang ama, kailangan talagang andun yung, lalo na pag ang mga anak ninyo ay maliliit pa, bigyan nyo talaga ng panahon. Kasi yun ang banding na tinatawag na hindi makakalimutan ng mga maliliit na bata. Tama yan. Kasi kahit ako nung ang aking mga anak ay maliliit pa, ganun din ang aking ginagawa. Priority. Sila, ang pamilya. Kasi yun ang mahalaga sa atin sa ngayon, yung pamilya. Prioridad yan. So ngayon, si Dr. R, Family Day muna. At tayo, wala namang problema. Dahil andito naman si Dr. J na maglalapat ng mga lunas ng mga sakit ng ating lipunan, pagpapaliwanag sa inyo. Ngayon, alam nyo itong issue, itong sa impeachment, siguro itong mga prosecutors na sinasabi natin, ay nahahalata nila na para bang nawawalan na ng gana ang taong bayan na panuorin ang impeachment proceedings dahil wala naman nahihita. Wala naman silang naipapakita na mga matibay na ebidensya. Kasi ang gusto nila in the end, itong si Sara Duterte, ang dating Vice President, na doon pinakialaman ang pera ng Department of Education at or the Office of the Vice President. At yung sinasabi lang 175 million pesos na nirelease naman sa kay isang Colonel Latica na siyang namamahala doon po sa mga confidential agents, at siya ang nakakilala ay dahil nga sa testimonya nung Acosta, nung kung di ako nagkakamali, siya yung disbursement officer, siya yung naatasan na mag-withdraw sa bangko ng pera, at yun ay kanyang ibinigay sa kay Latica
Ernel at Chica dahil sinabi naman niya wala siyang kakilala, hindi niya kilala yung mga dapat pagbigyan, yung mga confidential agent. At ang nakakaalam, of course, yan ay alam niyo confidential yan. Ay ika nga sa mga pag-OO7 top secret. Doon po sa kumbaga sa intelligence community dapat hindi makilala ang mga binibigyan o nagbibigay ng informasyon kasi kung hindi, manganganib ang buhay ng mga naturang confidential agents. Hindi ata ito na nauunawaan itong mga prosecutors na kailangan nakatago ang mga pangalan, na hindi dapat nabubunyag ang mga pangalan at yan ay may mga alias. Yun ang gusto nila sa napakahabang panahon. Doon po sa mga pagdidinig na ginawa po sa Kongreso noong nakaraang taon, nakafocus sila doon sa isang pangalan na Maria Piatos. Alam nyo kasi yung Piatos, masarap. Alam nyo kung umiinom kayo ng beer, ay masarap din na pulutan yung Piatos. Kung walang-wala na talaga at said na yung laman ng iyong bulsa. Alam nyo, yun ay pwede na. Sabi mo ay pwede na ito. Pinangalan ng isang Maria Piatos na nang lumabas doon sa mga record, yun pala ay napakaliit na halaga ng pera na ibigay kay Maria Piatos. So yan ay mga alias po yan, mga kababayan. At itong wala na itong maipakita kasi katulad nga yan, itong si Ligutan, itong si Atty. Ligutan na akala mo na imbalsa mo ang itsura. Alam nyo yung pagka natsugi, mga kababayan, ay parang itong si Ligutan parang nakahiga doon sa kabaong na parang naimbalsa mo ang itsura. So yan ay, alam nyo, natatawa lang tayo, pero wala ba tayong tawa dyan? Tech natin dyan sa kwan, alam nyo, ay magbigay na lang tayo. Kaya ngayon tayo ay medyo natawa lang. Ang nasabi niya ngayon, kung wala na talaga, sila pa ngayon ang nagbabanta. Ito yung pag-usapan lang at tinitingnan ko lang ang sinasabi nitong itong mga nasa prosecution. Ito alam niyo, matatalino ng mga abogado to. Hindi naman ito pipitsugin Nasabi natin ay andun lang sila sa ilalim ng tulay dyan sa Quiapo na nagnunotaryo. Hindi naman sila po yung mga kung di kampanilya o may tawag dyan sa Bisaya, lagting na mga abogado. So yun ay hindi natin matatawaran ang mga katalinuhan, lalong na ito si Ligutan, at yung, of course, yung si Kapunan, of course, yung, alam mo, yung parang paro-paro pag pumasok yan sa impeachment trial, yung kongresista na si Luistro, na akala mo pa iba-iba ang kulay, tuwing darating may avocado green, may lemon yellow, may pink, pusya, kung ano-ano mga kulay. Akala mo paro-paro, iba-iba ang kulay. So ngayon, mga abogado yan. Pero ito, alam nyo, hindi ko alam kung minsan, nag-aastang mga bubo. Ito ay, to be honest with you, mga kababayan, ang ating pagka-ikaw ay kasi katulad nga nito sinabi ni Ligutan, walang fixed 16 votes sa Ligang Batas. Ito yung sinabi niya. At sinasabi dito, Prosecutor Armando Ligutan, pinaparipaso ang voting threshold sa impeachment trial. Hindi ba nag-aaral kayo ng batas, Atty. Ligutan? Nag-aaral kayo at isa po sa... At kahit na hindi ho kami nag-aaral ng law, pero ang naalam ko, noong kung nasa kolehiyo tayo, kasama sa curriculum, isa sa mga subject, ang Philippine Constitution. Kasama po yan Ang Philippine Constitution, pinapag-aaralan yan.
At natural na dapat pag-aralan kasi yun po ang basic law of the land. At kayong mga lawyers na sinasabi ko, at lahat kayo kahit nasa prosecution at lahat kahit sa defense, at lahat ng lawyers, I would presume na hindi naman natin sasabihin na hindi nyo alam kung ano ang nakasaad na mga provision sa konstitusyon. Kaya lang kayo, kahit na yung si Shell Jokno na alam natin na isang mahusay din na abogado, si Laila de Lima, pero bakit ang nasa isip nyo na kailangan baguhin ang threshold sa impeachment yung pagbutuhan? Kasi ang maliwanag naman mga kababayan, at hindi naman ito gawa-gawa lang, sasabihin natin na ito'y sinabi lang, ito'y po'y nakalimbag, nakaukit sa ating konstitusyon. Ang mga sinabi ng ating konstitusyon, na yung para ma-impeach ang isang impeachable official from the president hanggang dyan si Ombudsman Rimulya, pwedeng i-impeach yan kung sakasakali. At yung member of the Supreme Court Justices, ano? 1/3 of all members of the House of Representatives to approve the articles of impeachment. Yun ang nakalagay sa ating konstitusyon at yun naman ang sinunod nitong mga prosecutors na kailangan nakakuha sila ng 1/3 na boto na nag-approve doon po sa House of Representatives bago yan maipadala po sa Senado. Ang Senado naman, maliwanag ang sinasabi ng konstitusyon natin, 2/3 vote of all members of the Senate. All members, wala akong sinabi na kung nakakulong si Marcoleta, nakakulong si Jinggoy Estrada, bawas na doon po sa 24 na members na senators. So, total vote of all members. Walang nakalagay na exception. Kunwari, sasabihin na except for those members of the Senate that is incarcerated out of the country, suspended or whatever reason, na wala sila. Walang explicit na provision sa konstitusyon na gano'n. Ang sinabi lang, 24, all members of the Senate. So kung 2/3 vote of all members of the Senate, natural, mathematics, hindi naman tayo si Ate Claire na ang 16 mas mataas, ang 15 mas mababa kaysa 16. Ano? Alam naman natin yan. Ang alam natin na ang 2/3 ng 24 ay 16. 16. Muntik na ako magkamali din ng aking arithmetic. Ano? 16 ang dapat bumuto para mapatalsik itong ating Vice President Sara Duterte. Maliwanag po yan, mga kababayan. Huwag kayo maniwala sa mga sabi-sabi itong mga prosecution na sila ay kailangan daw. Alam nyo, ito yung panahon na gusto nila ng bend the law. Bend the law. So yan ay, alam nyo, yan. Ito na, nakakalimutan ng ating kasama dyan sa station eh. Yung bend the law, yun na parang yun na gusto nila pairalin sa Pilipinas. Na wala na hong batas na susundin. Pagkaganyan na ho nangyari, mga kababayan, ang tawag diyan anarchy. Pag hindi na wala na hong sumusunod sa batas. Anarkiya ang tawag diyan. Bakit ako susunod sa batas? Kasi si Mr. Senator ayaw sundin ang batas. Si Attorney Ligutan ayaw din sundin ang batas. Mayroon silang sariling interpretasyon kung ano ang batas. Kaya sabi tuloy ni
itong si Presiding Officer Ches Escudero, ang sinabi niya maliwanag, yung voting ay 16 to impeach to convict Sara Duterte, 16 at kung kayo'y may reklamo, kayong nasa prosecution, kayo po na mga anti-Duterte, idulog po ninyo sa Supreme Court ngayon pa lang kung tama ang sinasabi ng konstitusyon na 16 or 2/3 of all members of the Senate na 24. So ngayon pa lang ini-encourage kayo ng sabi nga ni Chis Escudero, ni Senator pumunta na kayo sa Kwan, sa Supreme Court dahil pagdating naman doon ay tiyak sasampalin kayo ng Supreme Court ng pahina kung nasaan na roon yan nakalagay na ang Senado is composed of 24 members. At doon naman sa provision ng impeachment, ando naman nakalagay na 2/3 of all members of Senate. So, hindi ho pwedeng sabihin na lang ninyo ay 22 lang ang andyan o 20 na lang. So, pwede nang hindi masutod yung 24. Hindi ho, maliwanag kasi ang nakalagay talaga na 2/3 of all members. Yun ba ay kailangan pa ipaliwanag sa inyo? Hindi naman kayo grade 1 na dapat papaliwanagan dahil kayo ay mga abogado na lagting. Ang tawag namin diyan lagting. Tuloy kayo po nasasabihan ng mga bubo kayo. Hindi ako nagsasabi diyan napapanood ko lang yan, nakikita ko yung mga nagkukomento. Ay sos na itong sinasabi nitong siligutan, walang fixed 16 votes sa saligang batas. Alam mo itong siligutan, pag nilagyan mo ito ng wig, mukhang babae, pero babaeng hindi ka nais-nais, mga kababayan. Hindi kayo, isasabi nga, kung lalaki kayo, nako, hindi kayo mahirap sabihin, baka maki-BP tayo, so yan yun lang sabihin na lang natin na mahirap itong siligutan. Pag nakita mo ito, lagyan mo ng wig. So, pero ayan, alam nyo, yun hindi ko alam kung ito yung mga sinasadya nila na talagang magmukhang mga nasasabi natin na ignorante. Kasi sabi ko nga, matatalino ito may mga sariling bupiti ito, may sariling itong law office, meron silang mga staff nagre-research sa kanila. Pero yung provision ng konstitusyon, kailan pa ba ipaliwanag sa inyo ng isang hindi abogado? Kasi kahit kami na mga hindi abogado, pag binasa natin yung konstitusyon, alam nyo, ang konstitusyon natin, ginawa po yan, hindi lahat ng naglumimbag sa konstitusyon ay abogado. Ginawa yan para maunawaan ng mga ordinaryong mamamayan na katulad ko, katulad ni Dr. R, katulad ng iba na mga hindi lawyer, at lalo na kayong mga abogado, mas lalong naunawaan ninyo, naintindihan ninyo yan. Kami po ay binabasa lang namin literal, pero maliwanag na ang literal na sinasabi, 2/3 vote of all members. So ngayon, kung ang member 24, ang 2/3, nasasabihin na natin, ang 2/3 niyan ay 16. So, maliwanag po yan, So, huwag ko kayo, mga kababayan, huwag ko kayo maniwala dyan sa mga, hindi ko naman nasasabing idiot. Hindi naman hindi pwede kasi matatalino na mga nagsasabi na sila ay babaguhin nila. Dahil pag binago naman ninyo yan, mga kababayan, ang ating konstitusyon, maliwanag naman yan. Kung aamindahan nyo yan, good, okay, no problem.
Pero idadaan nyo yan sa isang constitutional amendment o komisyon o constitutional change commission at yan ay aproban. Ayan ay sang-ayunan ng taong bayan sa isang plebisito. Maliwanag po yan, hindi naman pwede na sabihin na lang ninyo ay baguhin natin kasi para naman ay sumang-ayon sa ating kagustuhan na masipa itong si Vice President Sara Duterte, no? So yun ang mga sinasabi, ayun ang nasa isipan nila na akala nila at alam nyo yung para kinukondisyon nila ang kaisipan ng taong bayan na sabi na pwede naman pala pwedeng ganun ang gawin. Ay maliwanag po kapag pumunta kayo sa Supreme Court ipapalo sa mga ulo ninyo yung libro ng konstitusyon. Maliwanag po yan. Sasabihin ninyo ng mga Supreme Court Justices, ano ba kayo? Nag-aral kayo, member kayo ng bar, you are a barrister. Bakit ganyan ang utak ninyo, ano? Na gusto niyong baguhin ang batas. So yan po yung maliwanag yung mga kababayan na ang threshold talaga 16 votes. Ngayon, ano ang susunod na pwedeng gawin nitong mga gusto nila ma-impeach Sara Duterte? Ay di i-pressure yung kasayong sa minority para magdagdagan yung nakaupo ngayon na 13 sa majority at makakuha silang 3 doon sa kabila. Pero ang masasabi ko nga baka mamaya pagdating ng botohan mabawasan pa yung 13 na yan. Well, dyan po sa inyo na mga samahan po ninyo dyan ng mga nasa majority. Ang iba po dyan for convenience lang kaya sila sumama dyan. Pero baka pagdating ng botohan, ang iba dyan ay mag-abstain. Well, ang iniisip ng mga yan, ano ang future? Ano ang mangyayari sa 2028? Dahil maliwanag, kahit saan natin daanin na alam nyo, may bago na namang survey ngayon. May nakita ako kanina na survey. Hindi ko lang matandaan kung anong kumpanya ang nag-survey. Doon sa satisfaction rating, parehas na ang percentage ni Pangulong Marcos at ni Sara Duterte, mga kababayan. Parehas ang percentage. Satisfaction rating ni Sara Duterte 55%. Yun po ang nakalagay doon sa survey. Ang dissatisfaction rating naman ni Pangulong Marcos 55% din. Kaya sila po ay pantay na ngayon. Wala nang pagkakaiba. Pulo sila 55%. So yan ay tingnan na lang ninyo kung sino ang nagpa-survey niyan dahil nakita ko kanina yan. Doon po sa Facebook o sa Mita. Hindi ko alam kung sino nagpa-survey. Baka si Ligutan o sino ang nagpa-survey. Baka mamaya ang nagpa-survey si dating Speaker Romualdez. So ngayon, pantay na ho. At yan ay dapat ay alam niyo, pulo sila 55%. Kaya yung isa, satisfaction rating, ang isa dissatisfaction rating. Ngayon, hindi natin alam kung totoo yung survey na yan. Kasi nakalagay doon, this survey was made with 2,500 respondents na nakalagay. At yan ay alam nyo, okay, pantay na o lahat sila 55%. So ngayon, mga kababayan, yun po ang alam nyo, ito desperate na itong prosecution. Kung ano-ano lang nasa isip nila. Ngayon, nakalagay na naman kanina
nagpalabas na naman itong si, ano pangalan nito? Nakakalimutan ko ito yung Jerville. Si Jerville Loistro, Congresswoman Jerville. Parang anong pangalan ng ng Bulaklak o Jerville. Kaya tayo ngayon ay sinasabi niya na hindi na raw nila tatawagin bilang witness si Madriaga. Ayaw na nila na si Madriaga ay tatawagin nilang witness dahil alam nila na pagka yan ay pinaupo nila na witness, kahit gayon direct termination niya ni Ligutan para magsabi ng mga kasinungalingan. Alam naman natin kasinungalingan kasi dalawang perjury case na ang naisampa laban sa kanya. Naisampa ni Ginang Sara Duterte Carpio. Naisampa nasampahan siya ng dalawang perjury case. So ibig sabihin, nagsisinungaling siya. Ngayon, pag pinaupo mo yan ngayon bilang witness laban kay Pangulong Duterte, Pangulong, kay masyado namang advance yung aking pag-iisip. Vice President pa lang, VP Sara Duterte. Ngayon ay pagka yan ay na-examine at na-cross-examine ng kunwari si Attorney Sison, yung babae. Alam mo yung si Attorney Sison, yung buhok yan na naka-reband na buhok. So, pero alam nyo, yung may isang professor sa pag-segue tayo ng kaunti, yung isang professor dyan sa Ateneo, si Professor Astorga, babae, para bang meron siyang sinabi na wala daw hindi ko masabi, hindi naman sinabi pangit, pero para bang wala siyang doon sa mga ang itsura ng mga lawyer na ni Sara Duterte na mga babae, para bang hindi ko masabi kung walang kagana-gana o nakakalimutan ko yung kanyang sinabi. Pero alam mo, itong nagsasalita na ito, kaya pag tinignan ang kanyang itsura, ang konteksto kasi parang sinasabi niya ng mga pangit daw yung mga lawyer na ni Sara Duterte, lalong na yung si Attorney Ferrer ba yan at Sison. Iyan naman ay pag tinignan mo kanyang itsura ay ganun din. Wag ko kayo na alam mo, pagka kayo po ay hindi naman bighani ang inyong itsura, wag na ho kayong pumula doon sa ibang tao. Manahimik na lang kayo. Kasi silence is golden po, ma'am. Kasi kung hindi, nabigiltan tuloy kayo na sinasabi, kayo din ang mukha nyo pulos pa kulubot na hindi naman kayo kagandahan din. Napakahirap naman ang ganyan po, mga kababayan, na pupulaan mo yung mga abogado ni Sara Duterte, tapos ikaw pala pag tinignan mo ay parang puwet ni Luistro ang itsura mo, mga kababayan. Ayuhan, nakakalimutan na ating tike. So yan, mga kababayan, yun ang mga kaganapan dyan. At bago tayo magpatuloy, mag-station break muna tayo. Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now radio. Ang oras ngayon na inuubo, 2:30.
ng tanghali. At tanghali, nakakalimutan natin ang ating programa. 2:30 ng hapon. At nakikinig kayo sa Dr. Sonair. Dito lang po sa CBS-DWAD, 1098 kHz sa ating mga telepitan. At ngayong araw po mga kababayan, ginugunita ang kaarawan ng pagkamatay itong dating senador na si Ninoy Aquino. Yan ay naalala ko pa nang ito'y napaslang. Nung dating senador, ginugunita pa hanggang sa ngayon. No? Itong kanyang kamatayan. Yan po ang problema sa atin sa Pilipinas. Ang ginugunita yung kamatayan, hindi yung kapanganakan. Alam nyo, yung katulad yung pagbaril kay Rizal, ganun din. Kung kailan siya pinaslang, bakit yung naginugunita natin? Yung mga malulungkot na mga episode sa ating bansa, no? Katulad nung si Paul o Bataan, yung mga gano'n na mga no? Siguro ayan ay natural sa atin na ginugunita ang kamatayan ng isang mahal sa ating buhay, pamilya natin. Pero mas mainam sana kung gugunitain yung mga masasayang episode sa buhay natin. Iyan ay aking lang namang pananaw at kung ano man ang inyong pananaw, bahala kayo. Dahil ako naman ay ang sinasabi ko lang na ang dapat ginugunita natin yung mga magaganda at yung mga maliligayang araw ng nabubuhay pa ang isang tao. Yung katulad ng birthday niya. But anyway, kaya pala ngayon ay holiday dahil dyan. Ngayon, alam nyo itong mga pagunita na ganyan sa kay Ninoy Aquino ay nag-umpisa po yan ay natural. Nagkaroon ng ang kanyang asawa, naging Pangulo ng Pilipinas at ang anak ganun din. Pero alam nyo, kung titingnan natin ang buhay ni Ninoy Aquino, ang laban niya sa kay dating Pangulong Marcos, at ito yung sinasabi ko na matagal pa sa mga programa natin, yan ay alam nyo laban na personal yun. Personal interest niya. Ito yung masasabi ko lang. Kasi ang laban doon is not really for the interest of the Filipino people. Nagkataon lang ho na yan ay nasama na lang. Pero yan ay talagang sa interest, sa personal interest. Dahil yan sa hanggang sa ngayon, yung pinagtatalunan na Sindalo Isita, mga kababayan. But that is history. Alam naman ng mga tao yan kung ano ang nangyari dyan talaga. But anyway, kung yan ay ginugunita ang kamatayan ni Ninoy Aquino na isang naging instrumento para mapukaw ang mga Pilipino doon sa nangyari na pag-aabuso ng mga kasamahan. Hindi ko masasabing si Pangulong Marcos kasi at that time si Pangulong Marcos may sakit na eh. Yung senior na Pangulong Marcos may sakit eh. Pero alam niyo, yung mga nag-aabuso nun, yung mga crony, yung mga kasamahan na iba, at mga nasa government, mga government official din. At pero alam niyo, ang kanilang sinasabi na mayroon daw pakialam yung dating Pangulong Marcos. Hindi ako naniwala doon kasi alam niyo, nung panahon na yan, tayo ay mga na noon nagdinegosyo na tayo, kaya ang ating kaisipan ay pukaw na pukaw, gising na gising tayo. Yung si Pangulong Marcos at that time, madalas sinasabi na ewan ko kung nagda-dialysis o may sakit, at ang nagpapatakbo, hindi na siya, yung kanya ng mga tauhan. At nung nag-people power nga, ito yung naikwento ko lang,
nung nag-people power nga, mga kababayan ko, nang gustong bombahin ni General Ver dati ang mga sundalo na lumalaban sa kay Pangulong Marcos at the time. Si Pangulong Marcos mismo nagsabi, wag yung hindi itong si BBM, yung tatay niya. Sabi, wag yung saktan ang mga tao o bombahin kasi atat na yung mga general na loyal sa kanya noon. But anyway, yun ang history, mga kababayan. At kung gusto nyo malaman yan, di mag-research kayo kung ano talaga ang nangyari noong mga panahon na yan. Dahil ako ay 3 days ata ako sa EDSA at the time. 3 araw ako. At I even witnessed yung barilan doon sa Tunnel 4 ng pinasok ng mga nagkodita. Nakita natin yan. Anyway, tuloy-tuloy po tayo sa mga kaganapan sa panahon natin ngayon. At isa po dyan na talagang malaking ang issue sa ngayon, mga kababayan. Itong, alam nyo, itong nasabanggit ko kanina, yung dissatisfaction rating at ang satisfaction rating ni Pangulong Marcos Jr. at ni Sara Duterte. Ang isa po sa nag-aabag kung bakit bumabagsak ang tiwala ng taong bayan sa administrasyon. Let's face it, ito naman ay katotohanan ng ating pinag-uusapan. Kung bakit bumabagsak, itong spokesman ng Pangulo, Yung alam nyo, itong si Ate Claire, si Claire Castro, Attorney Claire Castro. Attorney yan kaya Ate Claire tawag natin. Alam nyo si Claire Castro, she is a former, meron siyang programa dati sa ABS-CBN. Kung di ako nagkakamali, sa ANC yata yan. Alam niyo yung ANC, yung net sa internet at yan. Basta ABS-CBN. Ngayon, nang hindi nabigyan ng prangkisa, itong ABS-CBN, nang yan ay nung panahon ni Pangulong Duterte, hindi na-renew ang prangkisa dahil sa maraming issue na kini-question ng Kongreso at the time, nila Marcoleta, ay nagsara ang ABS-CBN. At isa po doon sa mga collateral damage, itong si Ate Claire, na sa ngayon ay spokesperson ng Pangulong Marcos. So, ganyan na lang ang pagkamuhi niya sa mga Duterte. Naunawaan natin siya dahil akala kasi nung mga anti-Duterte at nagmamahal sa ABS-CBN na si Pangulong Duterte ang dahilan kung bakit hindi nabigyan ng prangkisa ang ABS-CBN. Hindi ho totoo yan, mga kababayan. Dahil panahon pa ni Ninoy Aquino, ng Pangulo mo pa si Ninoy Aquino, nag-file na po ng renewal ng franchise. Pinag-uusapan na sa Kongreso ang prangkisa ng ABS-CBN at yun ay maraming hinihingi na mga papilis. Alam nyo, itong Kongreso, natural, titingnan nila yan, ano bang performance nyo, lalo na yung network na ABS-CBN, napakalaki, pinakamalaki sa buong Pilipinas. So, nagiging focus nila. Maraming hinihingi ngayon na mga papilis na maaring hindi na ibigay ang pagkaalam ko because of alam nyo, yung closeness nila kay dating Pangulong Aquino, siguro nasa isip na iba kailangan i-automatic na lang nyo ibigay sa amin yan. Ngayon, maraming lumabas na issues na meron silang mga foreign investors na pumasok sa kanila. Ngayon po ay bawal.
So that is history ng mga kababayan. Ano? Isa po sa dahilan yan, it's not because na si Pangulong Duterte. Kasi si Pangulong Duterte, pagka na-approve sa Kongreso ang prangkisa at dinala po yan sa Senado at na-approve din sa Senado, naging batas yung prangkisa na yan, yung franchise, parang batas yan pipirmahan ngayon ng Pangulo ng Pilipinas yan. Si Pangulong, hindi naman umabot si kay Pangulong Duterte yung prangkisa ng ABS-CBN. Doon pa lang ho sa Kongreso ay hindi ho naibigay sa kanila dahil sa maraming mga issues at mga katanungan na hindi pa nila na ipagsasagot. So at the end of the day, hindi sila nakarinyo ng prangkisa nila. Ngayon, itong si Ate Claire, dahil siya ay nasa ABS-CBN, gano'n na lang ang pagkamuhi niya sa Duterte. Para bang akala mo yung pinaka-arch enemy niya, pag sinabing Duterte, nagkakaroon siya ng kaagad nag-trigger yung kanyang pagkamuhi. Pero hindi ko alam kung bakit ganun na rin ang reaksyon niya doon sa issue nung isang araw na mayroong bata na namaril na naman doon po sa Zamboanga, sa Ateneo de Zamboanga, At ngayon, ang kanyang sinisisi, ang mga teachers na tinuturuan daw na walang mudo, na magiging walang mudo ang mga kabataan. So ngayon, maraming teacher ang nagre-react at ang isa na po yan, yung si Daryl Yap, na ang kanya parang magulang, tatay at nanay niya, pulos mga guro. At sinabi niya doon sa kanyang post sa Facebook, PICC. Yun ang sinabi niya. Hindi ko masasabi kung anong yung PI, pero ang CC, Claire Castro. So ngayon, nag-react na naman itong si Diwata. Diwata ba yan? Kamukha ni Diwata. Na sinasabihan si Daryl Yap na kung ikaw daw ay magulang mo ay teacher, ay bakit ganyan ang sinasabi mo? Nagmumura ka? Yun bang turo ng iyong magulang? Alam nyo, yung pagmumura, hindi tinuturo ng magulang yan. Dahil lang ako ay bata pa, pag nahuli ako ng nanay ko na nagsalita ng hindi niyan gusto, tiyak, kakain ako ng siling labuyo, mga kababayan. Kaya ho tayo nasanay kumain ng maanghang. Dahil tinuruan ako ng nanay ko na kumain ng siling labuyo. Kaya po yan ay, alam nyo, walang magulang na nagtuturo sa kanilang anak ng masama. Except kung talagang dysfunctional ang pamilya. Pag dysfunctional ang pamilya, ay natural, lahat yan. Pero walang magulang ho. Alam nyo, General Torre, there is no parent that would set their children to do wrong or say something bad. Bihira sa mundo yan, at kung mayroon man, sira ulo ang magulang o ang dysfunctional ang pamilya. Alam niyo yan, kayo ay professional, General Torre. You're a professional. You know that. Na hindi naman tinuturo ng magulang yung ganyan. Yung si Daryl Yap, ang sa kanya out of frustration na nasasabi niya yung ganyan, na bakit kailangan mag-react ka? Bakit, Ate Claire, nasisisihin mo ang mga teachers? Reaction po yan. Hindi lang naman si Daryl Yap ang nag-react. Napakarami po. At kahit ako, kung hindi lang masama magmura, mumurahin ko si Ate Claire. Bakit? Ang nanay ko, teacher
Teacher ang nanay ko. At marami akong kamag-anak, mga pinsang buo ko, mga first cousins ko. Yun ang hanap buhay nila, yung pagtuturo, guro sa mga paaralan doon po sa probinsya. Ah. So hindi maganda pakinggan kasi na ang sisihin mo ay yung mga teacher na wala akong teacher sa ako I could say with the high degree of certainty, a high percentage of certainty. At sa pagkaalam ko, walang teacher na nagtuturo ng kasamaan sa mga kabataan. Ano. Ang madalas tinuturo niyan yung kabutihan. Ang maaari pa nga siguro pare, magtuturo pa ng masama dahil katulad ng pare na yung tandaan ninyo yung si Flavie Villanueva, yung anti-Duterte na pare, na inaamin na yan siya ay lulong din sa droga dati. Kung matandaan niyo yung Father Villanueva, yung sinasabi niya na kailangan daw payagan na lang magbenta itong mga drug pusher ng shabu kasi hanap buhay daw. Isipin niyo naman ninyo kung gaano ka dispalinghado yung utak ng pare na yan, yung si Villanueva, na para bang let us allow these posters just to sell. Nasaan ba yung tubo? So, tinuturo niya ngayon yung masama. Pare yan. Ako, mataas ang aking respeto sa mga pare dahil yan naman ay, alam nyo, nag-aral yan ng matagal. 12 years yan nag-aral sa seminaryo. At saka yung mga pare na yan ay pinag-aralan yan, filosofi pa. So matatalino din yung mga yan. At yan naman ay ang presumably ang mga pare nagtuturo ng kabutihan. Dahil yun ay refleksyon ng turo ni Jesus Christ. Unang-una, mahalin mo ang Diyos. At ang pangalawa, mahalin mo ang kapwa mo. So wala akong alam na pare except for this Flavie Villanueva na isang pare na inamin niya na siya ay nalulong sa droga dati. At sa kanyang pananaw na kailangan payagan ng ating pamahalaan na magbenta ng droga itong mga drug pusher dahil hanap buhay lang daw yan. Parang ganun ang pagkasabi niya. So yan ay alam nyo yung ganyan po na yun pong ganyan na yung teacher na sinasabi ngayon itong si Ate Claire na nagtuturo daw ng walang mudo at walang paggalang sa matatanda. Naku po, masyado pong sweeping or masyadong generalization ang sinasabi nitong si Ate Claire. Dahil hindi naman ho ganyan ang talagang ginagawa ng mga teacher. Ang teacher po nagtuturo ng kabutihan yan Nagtuturo ng disiplina. Nagtuturo po yan na mag-aral ka at kasama po na magiging mabuting tao ka. Hindi yan nagtuturo na ikaw ay magiging walang hiya o walang mudo at wala hong paggalang sa matatanda. Dahil kasama po sa turo at lalo na ng mga magulang, kung matatandaan po natin ang tinuturo ng mga magulang, yung respeto sa matatanda, sa nakakatanda. At kahit sa kapatid mo, sinasabihan ka na iyong magulang, respetuhin mo si kuya, respetuhin mo si ate. So yun ang tinuturo at yan ay nare-reinforce po yan sa eskwelahan at tinuturo din sa school yung good manners and right conduct. Yung GMRC,
kasama po yan sa mga subjects doon po sa high school. Kung hindi ako nagkakamali, sa first year high school, tinuturo yan. Yung GMRC. So yan ay pagtuturo ng tama na respeto at tama na aksyon na dapat gawin ng isang bata habang lumalaki siya, na inculcate sa kanyang kaisipan ang respeto, ang maayos na pagkilos, yung maayos na yung pag-ano sa buhay niya, no? Pagdala ng buhay niya. So yun ang tinuturo ng mga teachers. Kaya itong reaction ng mga squad nitong maraming teacher dyan sa Ate Claire, at lalong-lalo na itong ito'y alam nyo na verbalize nitong si Daryl Yap, yung sabi niya PI ka Claire Castro, so na-verbalize po yan. So yan ay alam nyo, yan ay pagpapakita lang ng frustration na naramdaman itong mga teacher na nanggaling pa sa isang abogada, nanggaling sa undersecretary ng ating gobyerno na sinisisi ngayon itong mga teacher dyan po sa nangyaring pagbaril ng isang bata doon sa kanyang kasama. At siya mismo nagpakamatay din na dahil tumalon at sa building. So ngayon, huwag na. Ate Claire, isa pa na glaring, no? Ayaw ni... she was defending herself, sabi ni si Atty. Castro. Dinidepensahan niya yung sinabi niya na ayaw niya humingi ng dispensa o apology sa mga guro. At yung kanya pang binibigyan ng justification ang kanyang sinabi. Bahala siya. Pero makikita natin ang reaksyon ng ating mga kababayan, lalong-lalo na ng mga guro, dahil hindi sila sumang-ayon o sumasang-ayon sa sinasabi nitong si Ate Claire. So bahala siya kung ganyan at ang sinasabi nga natin, gaano karami ang mga guro sa buong Pilipinas. May higit sa 1 milyon ang mga guro dyan. At yan ay, alam nyo, karamihan dyan ay mga botante din. At kung yan ay mawala ang kanilang suporta sa darating na, alam nyo, lahat may halalan. Hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Na sabid na naman tayo ng ating laway, mga kababayan. So yan ay, alam nyo, pag malapit na tayo sa home stretch, ando na yung pumapasok na yung mga Makati ang lalamunan dahil wala o tayong kasama sa ngayon. Dahil si Dr. R ay ginagampanan ang kanyang tungkulin bilang isang kulirang apa. So yan ang mga kababayan. Ang mga kaganapan na dito sa atin, maliban sa patuloy na marami pa rin ngayon ang nakakaranas ng baha sa kanilang mga puok. Marami pa rin baha, marami pa rin lubog na mga lugar. At bago ko makalimutan pala, no, yung tungkol dyan sa nangyaring baril, pagbaril doon sa Zamboanga. Itong si John Beach Remulla, nagsasabi ngayon na kailangan daw
magkaroon ng lalong pinaigting na batas laban sa gun ownership, no, ng mga sibilyan. Tandaan mo, John Vitt Remulla, na yung baril na ginamit doon sa dalawang insidente, yung sa Tacloban at yan sa Zamboanga, lahat po yan ay government-issued firearms. Yung isa po ay naka-issue sa pulis na tiyahin nung bumaril ng maraming takatao na may mga namatay at 20 ang nasugatan. At ganoon din po yung nangyari sa Zamboanga, government-issued firearms din sa tatay noong bata na namaril dahil ang tatay niya ay nasa customs at presumably ang mga nasa customs may government-issued firearms dahil sila po ay mga law enforcer din, ano, at may mga banta sa buhay din nila. So ngayon, bakit mo ipipinalize ngayon ang mga legitimate na mga private citizens na gusto magmay-ari ng mga baril para proteksyonan ang kanilang sarili? Para bang ang kasabihan na ang hampas sa kalabaw, latay sa kabayo? Hindi ko ganon. Dahil kung totoo yung sinasabi mo, mahigpit na masyado sa ngayon ang pag-possess ng firearm, kumuha ng lisensya, ay hindi na ho biro, napakahigpit na ngayon. Ano pang kailangan mo na higpit? John Vitt Remulla, sinasabi ko lang, dahil yan ay pahihirapan nyo dahil sa kaganapan na ang nagamit na mga baril ay government issued. Ang pahihirapan nyo yung mga private na mga private owners ng baril, ay hindi naman siguro makatarungan yan dahil mayroon naman tayong sapat na batas na nagre-regulate ng firearms ownership, So ngayon, mga kababayan, patuloy pa rin na maraming mga puok dito sa Luzon na malalim pa ho ang tubig hanggang sa ngayon. At ang mga karamihan ng mga tao sa naturang lugar na nanawagan sa ating pamahalaan na bigyan sila ng alibyo na ang buhay. Isipin naman ninyo, kung ang loob ng bahay mo hanggang tuhod ang tubig baha at 2 linggo na ay hindi pa ho nababawasan ang tubig, hindi pa bumababa. Isipin na lang natin kung gaano kalaki ng servisyo na ibinigay nitong mga nagnakaw sa kaban ng bayan dahil dyan sa mga ghost projects na ginawa nila na hindi na ipatupad yung ninakaw ng mga flood control fund. At ngayon, tuwing uulan ng malakas, nagkakaroon ng baha, naaalala ng taong bayan kung ano ang ginawa na kawalang-hiyaan sa kanila. At lalong-lalo na, nag-aantay ngayon ang tao at nanawagan din sila kay Ombudsman Remulla kung ano na ho ang mga hakbang na ginawa ninyo para masampahan ng kaso itong mga tiwali na mga government official na sangkot po dyan sa flood control scam. So yan ay abangan natin. Samahan nyo kami umuli sa susunod na linggo sa Lunes. At andyan na si Dr. R. Sa ngalan ni Dr. R, ito si Dr. J. Kami po'y nagpapaalam pansamantala, araw ng Biyernes. Have a happy weekend. Magandang hapon at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Doctors on air, balitang totoo, malinaw at fair. We uncover the truth, hide the news.